Okay, magandang tanghali or magandang hapon po sa inyo lahat. I'm sorry I'm late for 30 minutes. So, pre-calculus po tayo guys ha. Okay, nilalagay ko yung nilalagay ko kasi yung yung whiteboard na tinta para may laman naman. Okay, shoutout po sa mga STEM student dyan ha. Manood po kayo. Hello, Engineer Reke. Hi po. Pre-calculus po tayo. Equation of the circle po na tayo kasi basic lang naman guys. Nabuhay pagpapalas Engineer Reke. Nalit kasi ako kasi kararating ko lang kasi naubos namin yung tinitinda namin ng mangga. Kaya ganun. Sakit sa kamay eh. Ay, putik na yan. Sandali lang. Naubos ako ng tinta kaya maglalagay muna ako. Okay. Sa tinta nito. Okay na. Kaya lang, hantayin natin ng Hantayin natin ng 100 years para makapag-start na tayo. Okay? Para naman ito. Tatalpin ko. Wala na kasi mga tinta nito eh. Ay, okay. 100 years, tignan natin ha. Tignan natin. 12 viewers, ang baba naman. Sige, magdasal kayo bago kayong makapag-start. Ano ko muna itong tinta na to. Taplagin mo na ako kasi wala naman eh. Hindi naman kasi pwede damihan ito kasi ang mangyari, naninigas lang siya. Uy, Engineer Reke, baka bumali talaga yung darili mo dyan. Hindi, charis. Charis lang. Ayusin ko muna to. Boring naman kasi pag kukunti lang nanonood. Parang nakakatamad lang talaga. Okay. Kararating ko lang kasi alam niya na naubos na kasi ng mangga. Kaya ganun. Sige, padamihan ng heart track ha. Saan kayo pupunta, Timim? May titingnan kami ng may titingnan lang ako na speaker. Speaker? Okay. Hindi, cellphone. May pinapabili sa akin cellphone yung nanay ko. Okay. Engineer, baka mabali talagang galilin nyo. Igat-igat lang ha. Okay, start na ba tayo guys? Kararating ko lang kasi pasmado talaga yung kamay ko. Tsaka, aray, sakit talaga. Nagbabalat kasi ako ng balat eh. Ng balat ng mangga eh. Ako yung taga-balat. Tapos si nanay ko, siya yung nagtitipas. Ayan. Kaya talaga, umabot yata ng 20 kilos. 20 kilos po kasi, isang sako yon. Parang, kasing sako ng isang bigas yon. Naubos na talaga. Kaya, ganun. Okay, shoutout po sa mga nag-join dyan. Walang pangalan. Para makapag-start na tayo. Si Beron, hi Beron. At si Aldridge, si Alden. Si Yuan, si Iya. Ang dami. Okay, start na ba tayo? Bri, hello po. Hi po. Nicolay, hello po. Miyokli pala, sorry. Binis, hello po. Tignan na natin mga viewers natin. 22 views. So, alam niya naman ng equation of the circle natin. Gets niyo na, di ba? Kaso, ang labo eh. Di makikita sulat natin eh. So, x squared plus y squared is equal to r squared. Kapag ang r, radius po yun. Iba yung radius, iba yung diameter. Okay? Gets niya? Wait na. Para mas naman. X squared plus y squared is equal to r squared. Okay? Ganun yun. Ganito talaga ako magsulat ng small letter r. Kaya ganun. Near. Baka may pasok talaga si Engineer Reke. Okay, alam niyo na, makabasic lang po tayo, baka sa susunod na kasi complicated na po yan. So, pinapanood ko po to kay The Organic Chemistry. Kararating ko na kasi, ako po ay pagod na sa kakabalat, kaya ganun. Okay, start na ba tayo guys?
Bago kayo mag-start, magdasal muna tayo. Sige, dasal na para mawala yung kaba nyo. Okay, mag-start na tayo. Okay, ang pamagat kasi sa pre-calculus is equation of a circle. Tapos na tayo sa parabola. Nagets ko na pa yung parabola. Pag hindi nyo naintindihan sa parabola, pwede nyo panoorin sa YouTube channel ko, Miriam Torres. Pagka-subscribe, baka naman. Ito na po yung pinaka-equation natin for the circle. So, inulit ko na po yung kanina. Kapag ang R, tadaan, kapag ang R, radius po yan ha. Iba yung diameter. Kasi, ang radius po kasi isipin nyo, di ba yung diameter yung nasa gitna? Sige, mag-drawing na nga ako. Ito po yung circle natin. Ito po yung radius. Kasi kalahati sa radius, ay, yung kalahati sa diameter, yan ang tinatawag na radius. Yun na po yun. Okay? Sing Stan, hello po. Hi po. Good afternoon po. Okay. Sige, magbibigay lang ng example. Mga basic lang naman kasi ano lang po ito, hindi naman ako magtatagal kasi may pupuntahan pa ako. Diba yan? Hindi naman mahihirap ang i-release nito. Sige, sample tayo. Okay, paano, ma'am? Hindi ko po alam yung pinagsasabi niyong about sa mga equation of a circle. Kaya nga i-aaral ko naman eh. Ito naman, oh. Pagod kasi ako, sakit ang kamay ko. Sakit ang katawan ko. Yan. Bukas, hindi naman kami magtitinda bukas kasi wala namang pasok. Paano? Sige, basic lang naman kasi sa susunod na may mas mahirap pa. So, paano? Eto, kunwari, let's say x squared plus y squared is equal to 4. Example lang pa lang yan, ha? Paano yan? Kapag ang kasi yung circle is C, the stand for the circle. So, ordered per 0 and 0 kasi wala naman. Wala naman siya nagaganap ng h and k natin. Okay? So, paano? Ang r natin, tandaan, ang r natin, yung r squared natin is equal to 4. Squared on both sides, edi magiging, logically, squared on both sides. Pag hindi na kayo maglagay dito, kasi logically naman, nag-gets na, di ba? So, ang r natin will be dito na lang. Gets niya? Ma'am, paano? Ganito yan. Kapag nag-drop ka ng equation of the circle, kasi pag circle lang naman, bilog lang naman, di ba? Pero, mahirap yung i-drawing kasi mahirap talagang maging artist. Kung paano, ito yun. Ganito, mag-drawing ka ng Cartesian plane, o mas natawag na XY plane. Dito po yan. Yan. Di ba dalawa yan? Wala po siyang ordered pair nito. So, ayun, magiging yung value na circle natin, nandito na siya. Pero, di ba ang radius natin is dalawa? Dalawa yan. So, dalawa. So, dalawa to. Yeah. Okay? Paano? Hindi kita maintindihan. Ganito yan. So, two moves in the right. Kapag ganito, sa dalawa, kasi ang value natin ng r natin is dalawa. Dito ka mag-umpisa, so mag-move ka ng dalawang beses papunta sa paitaas, dalawang beses, isa, dalawa, nandito siya. Tapos ito naman, move mo siya ng dalawang beses papunta sa kanan, sa dalawa. Tapos ito naman, papunta sa ibaba, kasi negative siya, so 1, 2. Ganun pa rin. Sa to the left. Ganun lang. So kung mag-drawing ka ng circle, i-connect mo siya. Para makubuo ka na circle. Magkaiba ang sphere, magkaiba ang circle. Ang circle kasi, nasa 2D po yan. Yan. Hindi na po yung circle, eclipse na po yan. Kaya mo na, Marian, mahirap talaga maging artist. Ang circle, hindi ka, sa totoo lang kasi ang circle ganito. Ang pangit talaga. Yan. Yan, ito na po. Yan. Papasensya mo na kasi hindi naman kasi akong perfect mag-drawing na circle kaya mahirap talaga maging artist. Yan. Okay na. Ulitin natin.
Yan. Circle na po yan, ha. Ito pa yung itsura natin for the circle. Example pa lang to kasi introduction pa lang yan. Ayun na po yan. Ayun yung magiging graph natin for the circle. Ang given na to is x squared plus y squared is equal to 4. Ito na po yan. Ayun na. Okay, basahin natin mga comments, ha. Medyo pagod lang ako kasi sumakit yung katawan ko. Sige, basa natin sa mga comments. Ay, hindi ko po alam yung axle loaded process naman po. Hindi naman kasi ako civil engineer, accountancy lang po ako. Hindi kasi akong alam dyan eh. Kapugis, chef, thank you po sa pag-sign ng batch. Marty, hello po. Ian, thank you po sa pag-sign ng batch. Hi po sa mga lahat kasi pagod lang kasi ako. Salamat po sa panonood, ha. Pinansin lang kayong lahat kasi mahirap isa-isa. EJ, hello po. Gwen, hello po. Okay na po. Hims, patas po yan, patas. Ito, patas. Sa dalawa, patas po yan. Okay? Patayas, patas yan. Grabe daw, grabe. Okay na ba? Ask anything, guys. Sige, pagbibigay kayo ng clue nito. Ma'am, paano what if kapag ganitong equation na to? Sige nga, sino marunong mag-graph? Mag-up kayo dito. Madali lang siya. Eh, what if kapag ganito? X squared plus y squared is equal to 7. Sige. Kaya niya? Kayo na lang mag-graph. Kung gusto niya magpa-up. Paano? Paano yan, ma'am? Madali lang yan. Introduction pa lang tayo niyan. Ma'am, paano to? Kung ano yung tinuro ko kanina, yan ang gayahin niya sa susunod na question. Gagayahin mo lang yan. Ganun lang yun. Kung ano yung value ng R natin, yung pinaka-final answer natin is R is equal to 2, iyan na may mamove na natin nakatipende. 2 point something? Huh? 7 po to, ano, sir? Ala, oh my God. 2 point something? Oo nga, hindi pa siya perfect square. Oy, oo nga pala. Oh my. Tignan natin. Problema, ang laki ng problema natin sa 7. Kasi ang square ng 7 is hindi po siya perfect square. Kaya gano'n. Oo nga, no? Kaya pala. Sabi daw po ni 1.75. Sige, wala akong calculator eh. 1.75 daw sabi ni Copy. 2.65. Between 2 and 3 yan. 2 and 3 daw yan, sabi ni engineer. Sige. Akit ka po na engineer. Ay, nasa opisina ka ba, engineer, okay? O nasa bahay ka? Mapapa-up sana ako eh. Equation of a circle po. Between 2 and 3 yan. O sige. Yun lang. Nakakaya po. Sino ba magre-recitation? Between 2 and 3 yan. Para maging 7. Sige. Paano ko tika-graph? 2.65. Wala akong cellphone. Teka lang, kukunin ko yung calculator para sure tayo. 7 daw. Sarado niya. Ayun na. Sige, testingin natin ang problema yung decimal point ito. Oo nga, no? Between 2 and 3 na mamaya na natin manalaman yan. Square root daw. Sige, sa square root of 7 daw, hala, patay tayo dyan. 2.64? O, si 2.65 na lang. Pero in the right side, 2.6 na lang. Para sigurado tayo. So, alam natin kapag square root of 7 is, hindi po siya perfect square. So, gawin na natin 2.64 or kaya pag round off 2.65 daw. Translate natin into fraction daw. Teka lang. Hirap Hirap 53 over 60. Okay, try natin. Hindi ko pa yung masasagot yan eh. Hirap eh. Alam, mahirap na to. Between 2 and 3 daw, sabi daw ni Engineer Rekay.
Paano yun? Wala kasi akong Desmos eh. Wait lang. Yes pa, Gian, mayan lang po pangalan ko. Decimal na lang daw, decimal na lang daw. Sige, decimal na lang natin kasi mahirap to. Sige, kung ano yung galing ng kanina, yun na po yun. So, wala tayong magagawa. I have no choice kasi hindi naman siya perfect square root hindi po siya perfect square ang 7. So, wala tayong magagawa. I have no choice po tayo. So, wala. No choice po tayo. So, sulatan na natin ng sulatan natin ng circle is ordered per 0 and 0. So, kapag ang r square is 7, squared on both sides, wala tayong magagawa. I have no choice po tayo. So, gawin na natin 2.65 daw. Wala, ang hirap eh. Mahirap talaga. Ma'am, paano yung hirap yan? Problema, kapag nag-move 2 and 3 daw, so tignan natin, testingin natin. Nahihirapan ako dito. Kaso, ang 2 mo, wala tayong magagawa, baka nasa kalahati. Hindi po eh. May anlam po, Gian. May anlam po. So, 2 and 3 daw. Try na natin. Nasa origin yan, di ba? So, wala tayong magagawa. 2 and 3 daw ang between niya. Yes, man na lang. So, wala tayong magagawa. So, gawin natin, di ba 2.665? Gawin na natin round up to the nearest 3 na lang. Para mas na. Kasi sabi ng engineer kay, between 2 and 3 na lang. So, pwede kayo Diyos ko po, mag-college na ako, tapos di ko pag-gets yung basics. Ayaw mo yan, ayaw mo yan. 1 or 7, 1 is negative 7. Sige, try natin. Naku, ang dami na yata kumukot na, ang dami na. Sige, magpa-up ka kape, kung alam mo. Mahirap lang kasi Sige, magpa-up tayo, para sigura. So, sa akin na naman, 2 na lang kapag tinamad ka. So, try natin. So, 1, 2. Testing lang Yan. Depende po sa decimal. Medyo mahirap ang decimal eh. So, ito po yung magiging graph for the 7 natin. Ang hirap talaga. Yan, ito. Kapag ang 2 natin. So, wala tayong I have no choice. Yan yung last topic namin. Yun lang yung last topic namin. Yan daw yung last topic na sabi niya. Depende po 2 and 3 lang naman. So, kapag ayaw mo ng 2, imbis na 2, hindi gawin na natin 3. Round up to the nearest yung 6 is 3 na lang. Try natin. If iron po kayo. Kasi, hindi siya hindi po siya nagkaka-perfect square root kasi ang 7. So, wala tayong magagawa. Try natin i-pyro mahirap kasi pag decimal eh. Tansyado kasi yung decimal. So, wala tayong magagawa. Yan. Yan, ito na. 3 na. Ito po yung 2. Ito po yung r square to 2. Gawin natin r square. Bahala kayo nung gusto nyo. Kasi in concern po talaga, pag decimal, mahirap po yan. Mahirap po yung magtansya kapag decimal kasi makakabaliw po kayo. Kasi isang oras ka matatapos siya kasi tatansyahin mo na yung gumagawa ka ng mga number lines in decimals, mahirap na po yun. So, hindi natin matatansya. Pag inaano mo sa Desmos lang lumalabas yan, ito na po yun. Kapag sinum-in mo sa Desmos, kung makikita may mga decimal number, ayun na po yun. So, yun na. Yun lang. Wala ka tayo magagawa. Ayaw mo na po. Mahirap pang decimal. Kaya allergy ako sa decimal. Okay. Sige, bubrayin na natin to. Another example muna tayo, guys. Notice po tayo eh. Ang sabi daw dito, 1 and 7. Okay, sige po. Nakatipende. Para saan yung kape yung 1 order by 1 and 7? Sige, tignan natin. Wala. Notice tayo, isa introduction pa lang yan. What if kapag ganito? Dito tayo. Ulitin na lang natin. Wala kasi akong maisip na freakan na i-discussion natin eh. So, paano? Kapag x squared plus y squared plus 8x minus 6y plus 21 is equal to 0. Yes?
Ha? Sana ikaw. Ayoko. Galing. Kunin kutsara. Ikaw. Ito, kutsara. Umuwi ka na. Hindi na. Asa pa, papa mo baka mahulog. Ay, baka mahulog to, kuya. Okay, paano? Nanonood yata si Engineer K. Ma'am, paano pag ganito? Sige, ihanap mo yung kapares nito, yung X. So, para silang X, pero magkaba sa exponent. Kasi doon mo malalaman kasi yung completing the square bago tayo mag-factor out. So, sama na natin yung x squared plus 8x. Wala magaganap ng transposition method hindi magbabago ng sign Ni Arish lang naman po. Gets nyo? Okay, nawawala kasi yung ganyan. Completing the square ang tawag doon. Plus y square plus, negative 6y plus blank is equal to, di ba yung positive 21 lipat sa kabila? Ganun na lang. So, magiging ano na siya, magiging negative 21. So, kalahati sa 4, sige na nga, 8 divided by 2, kasi kalahati sa middle term, which is the 8, is 4 times 2. So, lagay natin ay 16. In the deep side po ka talaga. Sabi daw po ni Organic Chemistry, imbis na 16, 4 squared na lang kasi doon natin malalaman yung equation natin. Gets niya? Hindi ko na yung magsi-16 niya. Lalagay natin sa 16 kapag nasa dulo na. Kalahati sa 6 natin is 3. So, 6 divided by 2 is 3. Ganun na lang magiging writer natin imbis na 9. So, 3 squared po tayo. Dito ang 16, dito ang positive 9. Kasi, 3 times 3 is 9, 4 times 4 is 16. Ilang. Pero huwag niya pagagalawin kasi doon na nalalabas ang equation natin. Gets niya? Princess, thank you po sa pag-send ng batch. Okay, paano? So, alam niyo kasi yung mga factoring by grouping, kapag para sila ng x plus 4 times x plus 4, gets niyo yan? Ito po yung factor out natin. So, instead of yung paulit-ulit ng dalawang beses ng x plus 4, magiging ganito na lang ang writing natin. So, x plus 4. Bakit x plus 4? Kasi ang kalahati kasi ng middle term natin, yung middle term natin is 8 is 4. Ganun lang, kakopy lang lang. Pero positive siya. Ganun lang clue. Ganun lang. Tapos square. Tapos plus y, quantity. So, negative po siya. Negative. Yung kalahati ng middle term is 3. Yan ang pagagalawin natin. Then, quantity square. Is equal to negative 2 plus 16 is 14 plus 9. Teka, hindi pala, mali, hindi pala siya 2. 21 pala to, 21. So, 21 plus 16, 4. Plus 9 is 4. Yan. Ma'am, paano yun? Hindi kita maintindihan. Princess Nate, thank you po sa pag-send ng badge. So, yung circle natin is ordered per H and K natin. So, ito po yung H and K. Mama na yun. So, ito po yung H natin is 4. Ang opposite ng positive 4 is negative 4. Ang K natin is negative 3. Ang opposite ng negative 3 natin is positive 3. Ganun lang. Gets niyo? Kapag ang R square natin, so, ang R square natin, tandaan, ang R square natin, so, di ba yung R square natin, lagyan natin ng paalala. Mama na yun. Ang R square natin is 4. Kasi ito po yung R natin. Gets nyo? R squared natin. This is 4. Pag squared on both sides, ang sagot will be D. 2 na lang. Gets nyo? Yun yan. Ito na yung maging final answer natin. Ma'am, mag-drawing tayo ng circle. O, paano yan? Ganito. Dito tayo. Check naman ito. Gawin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, paano? Asan po yung pinaka-origin ng H and K natin? So, kailangan natin i-plot in the point yung value of the vertex natin.
yung tinatawag yung ano natin, H and K natin. So, ordered per negative 4, saan ka? Negative 4 and 3. Align tayo dito. Yan, okay. So, since yung radius natin is 2, ang radius natin is 2, i-move mo siya ng nakadepende po sa given. Dito muna tayo sa left. So, move ng 2 beses papunta sa kanan. So, dito ka. So, 1, 2, ay nakatapat ng ano natin is 3. Ganun lang. So, dito tayo mag-umpisa. Imbis na, kasi ang dami kasi nalilito eh. Ma'am, bakit naging ganito? Kasi sinyalis, tatapat mo dito, pababa, para makapag-move ka ng 2 beses papunta sa kanan. So, 1, 2. Ito na yun. Eh, dito naman, to the left po, para kasi yung ano natin, yung R natin, radius natin, yung pinakakita. So, to the left to, 2 beses, kasi ang R natin is 2. 2 beses sa 2. Pero ang katapat is 3. Yan. Tapos naman yung pataas, 2 yan, di ba? Dito ka mag-umpisa. Sa 2. Yan, dito. Tapos yung pababa dito, 3, isa, 2. Dito. Yan. Okay? Ganito yung magiging ano natin sa circle natin. Ganyan. So, pag gagawa ka ng circle, i-connect mo siya. Yun lang. So, ito na po yung maging itsura for the equation natin. X squared plus y squared plus 8x minus 6y plus 20 is equal to 0. Ito na po yung maging itsura natin. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Ano ba? Gets niya? Wala na ba? Introduction pa lang tayo, guys. Wala na ba? Ano, isa pa? Wala. Introduction pa lang kasi sa susunod na lang pa yung mas mahirap. Ano kasi, pagod lang kasi ako, kaya ganun. Napagod lang ako. Boring. Wala na ba? Wala na, introduction pa lang to. So, screenshot ko muna. Bubarayin ko muna itong nasa kabila. Ito naman sugat natin. Ang hirap pagbabura pag nag-ano siya, nagtutuloy kasi ng tinta ng 30 peso. Binura ko na po. Ang topics for today po tayo, copy is talking about is equation of a circle. Introduction pa lang yan, copy. Wala kasing pangalan yung username mo. Paano to? Kapag ang given natin is circle, ang circle natin, ordered per 2 and 5. Tapos ang radius natin, 5 po to Tapos ang radius natin is 3. Ma'am, paano yan? Ito po yung H, ito po yung K natin. Gets niya? Ito na yun. Sige na nga, lagyan natin para mas slow lang naman. Kapag ang H, kapag ang H is 2, tapos ang K natin is negative 5. Ma'am, ano ba yung formula for the circle natin? Pero magkaiba, so kapag problema, ang H and K natin, mahirap lang siya i-discuss. So, ang equation natin will be, susulatin ko na lang. So, quantity of X minus H, quantity square plus Y minus K times square is equal to R square. Kasi yun yan po talaga yung original equation for the circle natin kapag nagkakaroon po siya ng H and K. Sa totoo lang kasi, ang pinaka-general equation for the circle is x squared plus y squared is equal to r squared. Pero ito, iba siya kasi gawa ng H and K natin. Yun lang. Paano? I-copy na lang. Ganun lang yun. Tapos nun, yung y, yung k natin is negative 5. Kapag marami, close bracket po tayo. Tapos ang I-square natin is 3, ganun lang. So, simplify ito mga to. So, copy yung iba.
So, magiging ano na siya, magiging negative times negative will be the positive 5. Times square, 3 times 3. I-multiply mo siya ng 2 beses yung 3 sa sarili niya. Hindi po yan 3 times 2. Sa mga di nakakalam dyan, exponent ng tawag doon ah. Huwag kayong ganyan ah. Aral na mabuti ah. Aral na mabuti. Magiging 9 na siya. Hindi po yan 3 times 2. Mali yun. Isang pagkakamali lang yung ganyan. Naku, tutok-tokan ko kayo. De, charis lang. Exponent ng tawag dyan. Hindi po yung 3 times 2. Huwag kayong ugag. O, ilan na set natin ng 3 natin? Di ba dalawa yan? So, dalawa yan. O, pag may multiply mo siya, magiging 9. Hindi po yan 3 times 2. Mali po yon. Is 6. Mali. Very wrong po yan. Dalawang set yan. Gets nyo? Ganun lang. Naman kayo? Hindi naman kayo marunong na basic math. So, yun lang. Yun lang. Yun lang. Tapos na. Yun lang. Ito yung magiging sagot natin for the given natin. Yun lang. I-translate ito into translate lang into standard equation. Yun lang. So, another example. Kayo na mag-solve. Kayo na bahala. So, see? Quantity of negative 3 is 7. Ang R natin is 6. Yun lang. Sige, sagot. Para matapos na. Wala na po kung may mabibigay ng given, kaya ganun. Ganun lang. Hirap naman nito. Sino sasagot dyan? So, translate into standard equation. Pag standard, ganito. Mas mahirap general eh. Kasi, iaano pa yan. I-simplify pa to. So, ano to? Point method to, point method. Bahala kayo nung gusto nyo. Pag general equation kayo, bahala kayo. Kayo na mag-adjust. Kaya introduction lang naman. Hi, baby Maria. Hello po. Yan. Sino ba yun? Hoy, classmate ko pala. Hi, classmate. Hi. Musta ka na? O, sino magsasagot nito? Madali lang po siya. Kung ano yung sasagot na yun, pag hindi nyo alam, balikan nyo to kasi yan ang gagawin nyo. Just practice lang naman. Sa pag hindi nyo alam, natatakot kayo, ay bahala kayo. Huwag kayong mag-aaral. Hindi, charis. Ito lang naman. Aaral nyo mabuti yan. Kung magkakaparasan kayo magkaibang given, ito yung solution. Aralin nyo mabuti, huwag kayong matakot dyan. Hello po, classmate. Math lovers ka pala si Baby Maria. Ay, hello po, classmate. Classmate ko po siya ng high school. Si ano? Ano pangalan nito? Alam mo pa? Pwede pa, ay si ano to, no? Si Maria. Math lovers talaga ako nung high school ako. Eto, may lang sa math, pero ayaw na talaga ng math. Uy, thank you po sa pag-send ng Dalgoda kay Jeannie. Thank you po. O ano, sino sasagot dito? Ano, pakisagot na lang. Pag hindi, ay, hello po, thank you po sa pag-send ng badge po kay Jeannie. Classmate ko po siya ng high school, si Maria, si Baby Maria. High school po. Sa Binyan. Camposano, hello po. Hello, classmate. O, sino magsasagot nito? Kung ano yung given, gayahin nyo. Wala, practice lang kailangan, huwag kayo matakot. Wala na ba? Sige, sagutan nyo in 1 minute. Sige na. Para makapagpahinga na ako. Wala na kasi ako maisip na given eh. Anong oras na talaga? Tignan natin. 35 minutes. Ang aga pa. Masyado maaga. Yan lang naman. Ganun lang. Sino magsasagot? Wala na ba 1 minute sasagutan? Kung hindi, kung ayaw, di ako na lang. Ako na lang mag-a-adjust. Si Rowena Camposano. Natanda ko na. Okay, merienda muna ako ha. Para maghintay nung may sagot ha. Kain kayo. First five pa din pa to. Yes po, Rowena. First five pa rin po. Bakit, King? Ano ba yung kinakain ko? Paborito kong merienda. Hindi po siya taluluwa. Nagmumukha lang siyang taluluwa, hindi po. Ang tawag lang po dyan ay karyoka. Ano po to? Rice cake, malagkit na bigas po to. Ayoko po ng balimoy.
Yung tanlulo po kasi, ano ba yung tanlulo? Yung isasawsaw mo siya ng sugar, na kahit anong pagkain, like example, gawin nyo yung strawberry. Di ba yung strawberry, isasawsaw mo yun sa may syrup na asukal? Yan natatawag na syrup na tinutunaw yung asukal. Kinaunan po kasi, naninigas lang siya, so tanlulo ang tawag doon. Hindi po ito yung tanlulo, karyoka po to. Nagmimuso lang siyang tanlulo kasi bilog na bilog. Kaya ganun. Ay, nasakya ka? Pagod lang ako. Ayan ba? Okay na, ako na magsasagot since baka busy kayo. Ganun lang, kung ganun din ang example, ganun din ang solution. Wala, practice lang naman. Ram, thank you po sa pag-send ng batch kay Ram 2. Ang H and K natin, tandaan ang H is -3, tapos ang K natin is 7. Tapos ang radius natin, tandaan ang radius natin is R. Ito na pa yung given. Translate ito ng given natin ng equation of the circuit, pinaka-formula ng H and K natin. So, quantity of x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Ganun lang. Paano yun? Substitute lang naman. Dali-dali lang naman, madali lang naman yung papahirapan yung sarili nyo. Kaya matakot nyo lang naman yun. Wala, substitute lang naman. So, eto, wala tayong problema kasi wala naman siyang value of x natin. So, copy lang naman, yun lang. Yun lang naman eh. Ano ba yan? Sa problema, may -3. So, maglagay ka ng parentheses para hindi kayo malilito. Simple lang naman. So, close bracket, open bracket, square. Kapag marami ang parentheses, so maglalagay ka ng bracket symbol kasi sabi ng teacher ko, kapag marami ang parentheses, maglalagay ang bracket. If you want, depende po sa natuturo. Yung iba naman kasi, hindi nilalagay kasi ng bracket na symbol. Kasi ganun na lang. Kasi gets na naman po yung nagtuturo, di ba? Depende po sa natuturo. Sa amin, kaya ko nilalagay yung mga bracket symbol kasi marami kasi parentheses na nagaganap. Okay? So, ganun lang. So, then substitute din. Six natin yung radius. So, simplify dito. Huwag kayong matakot. Negative times negative positive, yun lang naman. Medyo, ito, kung nakakita ng ganito, medyo natatakot kayo. So, labanan yung takot nyo, kaya ganun. Ganun lang. Ay, naku, my God. Sus Mariosep naman, kailangan mag-practice. Inuuna kasi yung takot kaysa sa tapang na loob nyo. Ganun lang kasimple. Habang nanonood si Engineer Rekay, nako, patay kayo. Question kayo noon. Pagaling nga sa math yan. So, 6 times 6, 36. Hindi po yung 6 times 2. Exponent. Pag sinabi exponent, example, 6 squared. Hindi po yung 6 times 2 is 12. Mali. Very wrong po yun. Kung ilang ang set ng 6, di ba, dalawa yan. Pag sinulat mo, 6 times 6 is 36. Or 6 squared is 36. Hindi po yan 12. Tandaan niyo pag exponent, paulit-ulit. Gets niyo? 6 times 6 is 36. I-multiply mo siya ng 2 beses yung 6 sa sarili niya. Ano ba yung sarili niya? Eh di 6. Kaya ka sarili niya eh. Ayan na tayo ha. Yun lang. O yan, simple lang naman. So, eto na po yung maging sagot natin. Yun lang. Eh ma'am, paano pag may negative 3? Ay naku, walang problema yan. Wala yung kahirap-hirap. So, ganun pa rin solution. Kapag may negative, wala tayong problema. Request po may negative. So, para dagdagan natin. Kasi boring eh. And paano what if ganito? Let's say C, gawin na natin 2. 4 na lang. Tapos, 2
Tapos ang R natin, gawin na natin negative. $34. Oh, kunwari lang naman. Wala kasi ako maisip na given. Salamat, may natutunan ako. Ang galing talaga ni Ram to. Wala pa natin siya. Tandaan, kapag exponent paulit-ulit, hindi po yung 6 times 2. 6 squared po siya is 6 times 6 is 36. Hindi po yung 12. Huwag kayong maniwala sa mga kumag-kumag na sa araw na mabuti. Ganun lang. Ganun lang, substitute lang. Kapag may negative, wala tayong problema. Walang magaganap ng graph kasi mahirap yan. So, susunod na yung mga graph kasi complicated na po siya. Mga gagawin, tandaan, ito yung h natin, yung 4, ito po yung k natin is 2. Ganun lang. Napakasimple. So, gawin na natin x minus h natin is 4. Tapos plus y. Ang k natin is 2. At huwag kakalimutan na square. Square po yan is equal to, yung r natin is negative 34. Wala tayong problema doon. Ang mas problema lang yon pag may square ng negative, negative any number, imaginary na po, so mas mahirap na yun, so hindi nyo na-gets. Okay daw po, sabi ni Ram 2. Hindi po, hindi naman ako basketball player. NBA drop, hindi po. So, negative 34 parenthesis square, ganun na, wala tayong problema. Pero mano-mano lang po, pag tinamad, calculator mo na lang. Kasi naman di mamahipit ang mag-picture natin. So, wala tayong, ang problema natin ito, mano-mano na lang natin. So 34 square, ang hirap. Wala kasing technique nito eh. Okay, sabi daw, negative times negative is positive. So, 1,156 daw ang sagot. So, yan lang ang sagot natin. Ganun lang. Ganun lang. Ayan na, ito na yung sagot natin. So, as anything lang po guys, tapos ang live natin. Yun lang. Okay, maraming salamat sa panonood at sa pagsasan ng batch at sa nagbabashare sa akin. We love you na lang po. Okay, mag-e-live na po ako kasi wala na po ako maisip na game at pagod na kasi ako. Pagod na ako at sakit ng katawan ko, kaya ganun. Screenshot ng gusto niya, sige, review na. Bye-bye Ram 2. Mag-e-live, hanap ka ng ibang live yan. Okay, sige. Okay, screenshot yung gusto niyo reviewer, screenshot niyo. Oy, thank you po sa pagsend ng batch kay FB page, Madam Bisaldayo. Hello po. Okay, kung nangangailangan po kayo ng tulong, kahit ano dyan. Sige. Eto po guys, kung nangangailangan kayo ng G, PM nyo na lang po ako sa account ko, kahit magkano pag hindi. Maraming salamat na lang, walang eme-eme. Send kayo ng batch, gift baka naman. Sige na. Katapos po kayo ng Gcash. Send po kayo ng G kung may nangangailangan ng tulong. Baka naman. Tulong na naman ako, yung kusang tumutulong hindi naman sinasabi kong bigay mo sa akin. Yung kusang lang talaga. Pag hindi, maraming salamat na. Ayaw ko lang ng eme-eme. Sige. Okay na ba? Key of G. Okay na ba? Mag-i-live na ako. Sine and cosine po, Lods. Alin po yan? Depende. Meron po siyang sine and law of sine o law of cosine. Johnny Dogs, baka susunod na lang. Pwede sana yung mga kamay. Ano mo yung kamay? Johnny Dogs. Yung sine, cosine, tsaka tangent of 0, 30, 45, 60, 90. Okay, turuan kita. Johnny Dogs, huwag ka matakot. Ano lang. Okay na ba? Key of G, bubrahin ko na to. Tuturuan natin si Johnny Dogs. What if kapag ganyan mag-enlive na ako eh? Wait lang. Teka, sige lang, wait lang. Sine and cosine. Gisip pa muna. Dito muna tayo cosine. Sige, tuturuan kita paano. Unit circle po tayo, Johnny Dogs ha. Konting paalala lang. Sige. Kakamainin natin. Hindi lang.
Okay, Johnny Dogs, magkinig ka. Gawa tayo ng kamay. So, kamay natin. So, 119 cosine po tayo. Ito po yung 0 degree. Ito po yung 30 degree. Ito po yung 45 degree. Ito po yung 60 degree. Ito po yung 90 degree. Depende po yan, guys. Ito po yung sine, cosine, tangent. Huwag ka matakot dyan, hindi. Kayang-kaya mo yan. Imbis na magganyan ka, magkamay ka na lang kasi trick naman po to. Tinuro ko na po yung sa live streaming Johnny Dogs. Paano yun? Hindi ko na matandaan yung mga tangent. Tangent, pag kukuha ka ng tangent data, is the square of the number of finger. Huwag kang mag-iisip na masama. Finger below. Tapos over number of finger about. Pag about, alam. Yan. Okay na tayo, di ba? Kapag yung sine, nakalimutan ko yung sine. Kapag sine is square root of the number of finger below over 2. Kapag ang cosine data is number of finger about. Pag about pataas ganun lang. Taga, huwag ka muna mag-SS Johnny Dogs. Tignan ko muna para sigurado tayo. What if yung cosine, tignan lang, huwag ka muna mag-screenshot Johnny Dogs. Double check natin, titignan natin. What if yung sine 30. Saglit lang Johnny Dogs, wait lang po na. 1/2 down. Tignan natin. Ang nakalagay sine 30, itong 30. So, sine, kapag ang sine is finger below. 1 square root of 1. Oh, di tama! Screenshot mo na! Screenshot mo na! Tama naman to. Sige, screenshot niya. Sine data is equal to number of fingers below. Sine po yan ha. Pag below, pababa. Pag about, pataas. Ganun lang. Thank you po sa pag-send ng batch kay Ivan Cirillo at kay Soil. Johnny Dogs, kung nanonood ka man, okay naman nakapag-screenshot ka na? Johnny Dogs, hello po. Comment down below kung nakapag-screenshot ka na. Okay, sige, tandaan ito kamay. Kapag ang itong question is sine 30, kung nakita nyo, sine 30, ay, thank you po sa pag-send ng badge. SSD daw. Sige, SSD. Thank you. Salamat. Sige, SSD daw. Sige, lapit sa camera. Para kita naman. Ano na. Ma'am, paano? Habang mag-screenshot, kapag ang sine 30, ito pa yung sine. Ang sine 30 natin nandito. Tito, ito yung sine 30 30. Kung ano yung kakatabi ng 30, di ba sabi nga lang kapag sine, number of finger below pababa, kung ilan ang below natin, isa. So maglagay ka ng square root of 1 over 2. Alam mo naman natin pag square root of 1 is 1. Edi 1/2, ito na yun. Edi 1/2 lagay nyo, yun lang. Yun. What if tangent daw? Tignan natin yung tangent. Tangent of 45. 1. So, subukan natin. Tangent natin is 41. Tangent natin is 45. So, 45, eto. Sabi daw ng formula for the tangent, square root of number of finger below, ilan yon? Isa, dalawa. Square root of 2 over number of finger about, dalawa. So, square root of 2 over 2, di 1. Ganun lang, kasimple. As anything lang po guys, may tanong po kayo? Ako po ay mag-live na, sige screenshot nyo. Hi Matt Uto, hello po sir, good afternoon po, ako pa mag-live na. As anything lang po about sa kamay?
Tandaan, ito pa yung formula. Huwag na kayo mag-unit circle. Makakabaliw yon. Ito pa sa pinakamaganda, tricky part ito, parang hindi na kayo mag-memorize ng mga trigonometric identities kapag sine, cosine, tangent. Mga values na naman. Kasi nung high school kami, ito yung ginagamit namin. Imbis na mag-memorize kami, kaya ganun. Johnny Dogs, kung nanonood ka man, Johnny Dogs. Okay naman kapag screenshot ka na. Kung nanonood ka man, Johnny Dogs, mag screenshot ka na. Kapag okay na, mag-okay ka na. Ako pa yung mag-end-live na. Hindi kita ginagali, doon na talaga boses ko. Wala naman si Johnny Dogs, oh. Baka nanonood yata. Okay, sige, mag-end-live na ako. Ako pa yung magpapahinga. Magpapahinga muna ako, ha. Salamat ma, thank you. Walang ano, maram to. Galing-galing. Ganun lang. Inaabangan ko si Johnny. Gusto gift. Baka may natutunan sila. Wala na ba? Johnny Dogs, hello po. Buhay kaya ata si Johnny Dogs. Tingnan. Ay, naka-private ako si Johnny Dogs. Wala na yata, baka nag-out na ata. Sige, mag-ingat kayo at magandang hapon po sa inyo lahat. So, see you on the next day lang po. Bye-bye, ingat po kayo. Baka sa Lunes ako mag-umpisa. Yun lang. Okay, tangent 30. Umalis na ata. Sige. Okay, try daw tangent 30. Sige, tangent 30. Ito. Tangent 30 ito. Finger below is square root of 1 over finger about is sa 2, 3. Nako, complicated na po yan. So, okay. Tangent of 30 is square tangent of 30. Pakalis na ako is square root of 1 over square root of 3. So, i-rationalize yan, ha. Wala tayong magagawa. Tignan natin sa calculator kung tatama. Okay, tangent of 30. Ang galing! Kaso problema nga ang problema natin, natatakot silang mag-rationalize. So, practice ulit. Hala, pinapa-challenge ako, patay tayo dyan. Mag-end live na ako, mysterious guy. Sige, try ko daw yung 225 ba? Kaya ba? Pero hindi naman lahat, hindi siya i-apply dito sa kamay. So, try natin. Tangent of the 225. 1. Lumabas ang 225 is 1. Kaya ganun. Pero ang tanong, ma'am, paano nangyari yon? So, tignan. Waiting lang po tayo. Ma'am, paano yun? So, ang problema natin, kapag 225, ima-minus mo siya sa 360. Kasi, asa ba ang 225? So, ano ba yan? Ubus ng oras ko dito. But I calculate like this. 225. Ito po yung 90. Ito po yung 180. Ito po yung 230. So, yung 230 nyo, 270 pala. So, 0, 90, 180, 180 plus 90, 270. Kaso ang problema nga lang, 225. So, 270 minus 225 is 5, 2, 3, 4, 5, 6. Nasa 45 degree. So, from here, ito po yung 45 degree. So, ito na po yon. So, ito po yung given for natin yung 270 degrees. Ito po yun. So, 225 degrees po. Pero ang initial na angle, yung pinaka-initial kasi alam mo na ba, kapag lampas na po siya ng 180 at wala pa po siya sa 270, nasa 45 degrees. So, ito po yung 45 degree, may nasa looban. Kaso hindi na magkasya sa board, kaya ganun. Mama, anong gagawin? Kapag 45 degree, tandaan niya, pag 45 degree, so sabi niya daw, tangent daw. So, kapag tangent 45, wala tayong problema, kaya initially is 45. Ayan, nahanap 45. So, ganun pa rin. Kapag 45 is dalawa. So, ganun pa rin. So, tangent of, kapag
nasa unit circle natin is 225 ay katumbas po ng 45 degree. So, ito na po yun, di ba? So, ganun pa rin. So, square root of the finger below is 2. Tapos, ang square root of about natin is ganun pa rin, square root of 2. The same, cancel out, di 1. Ganun pa rin. So, yun lang. As anything lang pa, magla-like na po ako. Nice one po. Hindi naman po, pero thank you na lang. Di ako expert, natatakot lang ako. Yun lang, kapag malalaki number, what if kapag tinanong, Mang, paano kapag 230 ang tangent? Oh, hindi po siya magiging related sa kamay natin. So, impis decimal, hindi po kakayanin kamay. So, wala tayong magagawa. So, wala. As in, wala. Ang related ko kasi pag nagkita niyo sa unit circle, guys, kung gagawa kayo ng unit circle, so di-discuss ko na po isa na streaming ko, kung gagawa kayo ng unit circle, pinag-aralan niyo sa high school, yung unit circle, mas related po kayo sa unit circle kapag ito yung gagamitin niyo sa kamay. Kung ayaw ng ganyan tinuturo sa high school niyo, so pwede naman kapag, tatandaan yung mga triangle, yung SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, sine is equal to opposite over hypotenuse. Ay, sok ba? SOHCAHTOA. Ganun lang. Ito pa yung SOHCAHTOA for the triangle theorems natin. So, sine is equal to opposite over hypotenuse. Cosine is equal to adjacent over hypotenuse. And tangent is equal to opposite and over adjacent. Imbis na mag-memorize kayo, kumanta na lang kayo. Kapag ang triangle natin is ganito, nakatipende po yan. So, ito, 90 degree. Ito po yan, 45 po yan, 45, kasi malabo eh. Ito po yung 45, and 90 degree. Depende po yan. Ito po yung ano natin, ang hirap talaga maging artist, ang hirap-hirap. Lexi, hello po, hi, Lexi. Eh, what if kapag yung triangle natin is 30 degree to to? Ito yung 90 degree, ito po yung 30, ito yung 60 degree. So, 30, 60, and 90 degree. Depende sa baliktad. Ito po yung yan, ito po. Ito po yung 30, ito po yung 60 degree, ito yung 90. So, 60, 30, and 90 degree, depende sa baliktad. Kasi ganito yung itsura natin kahit pag nagre-refresh po siya. Hindi po yung SOHCAHTOA, trigonometric po yung Clark-Say. Trigo po yan, trigo. Kala ko na magpahinga. Bukas na, next day na lang ulit. Baka magla-live yata si Engineer kayo, baka nasa office. Kung naghahanap kayo ng mga calculus na tanong, punta kayo doon kay Mark Uto. Kung wala kay Engineered Math. Engineered Math, baka nagla-live siya na yon. Or kaya sino pa mga math content creator. So, wala. Wala talaga. Pre-request daw ng calculus, sabi daw ni Engineer Ricky. Pre-request daw ng calculus. Okay, wala. Wala na ba tanong? Kailangan na magpahinga kasi pagod na pagod ako sa nakakabalan. Ang sakit ng katawan ko. Sige, next time na lang. Kailangan na magpabaya. Babay kayo, mag-aaral mabuti. Yun lang, bye-bye. Binagbigay na kayo. At magandang hapon po sa inyo lang. Kailangan ko lang i-ayos ko yung computer namin. Ayan. Mamaya magla-live din ako para makapagpahinga. Bye-bye po. Next time na lang po. Bye-bye. Ingat. Thank you. Aral kayo mabuti ah.